ang bansang tumalo sa Pilipinas sa UN. Mahirap ba o mayaman ang Kyrgyzstan? Alam mo ba na sa pinakahuling botohan para sa pwesto sa United Nations Security Council, natalo ang Pilipinas ng bansang Kyrgyzstan? Maraming Pilipino ang nagulat dahil hindi gaanong kilala ng karamihan ng bansang ito. Kaya ang tanong ng marami, sino ba ang Kyrgyzstan? Mahirap ba sila o mayaman? At ano ang meron sa bansang ito na nagbigay sa kanila ng sapat na suporta upang manalo sa botohan? Tara at kilalanin natin ang bansang Kyrgyzstan. Ang Kyrgyzstan ay isang bansa na matatagpuan sa gitnang Asya o Central Asia. Napapalibutan ito ng ibang mga bansa tulad ng Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan at China. Kung titingnan sa mapa, malayo ito sa Pilipinas. Habang tayo ay isang kapuluan na napapalibutan ng dagat, ang Kyrgyzstan naman ay isang landlocked country. Ibig sabihin, wala itong direktang access sa karagatan. May populasyon itong humigit kumulang 7 milyon katao. Para magkaroon ka ng ideya, mas marami pa ang tao sa Metro Manila kaysa sa buong populasyon ng Kyrgyzstan. Ngayon, mayaman ba sila? Ang sagot ay hindi sila kabilang sa pinakamayayamang bansa sa mundo, ngunit hindi rin sila kabilang sa pinakamahihirap. Ang Kyrgyzstan ay itinuturing na isang developing country. Mas maliit ang kanilang ekonomiya kumpara sa Pilipinas. Gayunpaman, mayroon silang mga likas na yaman na malaking bahagi ng kanilang kabuhayan. Isa sa pinakamahalagang yaman ng Kyrgyzstan ay ginto. Ang pagmimina ng ginto ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan nila ng kita. Bukod dito, mayroon din silang iba pang mineral na mahalaga sa kanilang ekonomiya. Pero ang tunay na ipinagmamalaki ng Kyrgyzstan ay ang kanilang kalikasan. Mahigit 70% ng kanilang bansa ay binubuo ng mga bundok. Dahil dito, tinatawag sila ng ilan na isa sa pinakamagagandang bansang bulubundukin sa mundo. Kapag tumingin ka ng larawan ng Kyrgyzstan, makikita mo ang napakalalaking bundok na natatakpan ng niebe, malalawak na damuhan, at mga lawa na parang kuha sa isang postcard. Isa sa pinakasikat nilang lugar ay ang Issyk-Kul Lake. Napakalaki ng lawang ito at isa ito sa pinakamalalaking mountain lakes sa buong mundo. Bukod sa kanilang kalikasan, kakaiba rin ang kultura ng mga tao rito. Noong unang panahon, maraming mamamayan ng Kyrgyzstan ang namumuhay bilang mga nomad. Ibig sabihin, palipat-lipat sila ng lugar kasama ang kanilang mga alagang hayop upang makahanap ng sariwang pastulan. Hanggang na ngayon, makikita pa rin sa kanilang kultura ang impluensya ng pamumuhay na ito. Marami pa rin gumagamit ng tradisyonal na tolda na tinatawag na yurt, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Mahalaga rin sa kanila ang kabayo. Sa katunayan, ang kabayo ay malaking bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura. Marami sa kanilang tradisyonal na laro at pagdiriwang ay may kaugnayan sa pangangabayo. Ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit sila naging sentro ng atensyon. Sa botohan, para sa pwesto sa United Nations Security Council, nakakuha ng mas maraming boto ang Kyrgyzstan kaysa sa Pilipinas. Ang United Nations Security Council ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng United Nations dahil ito ang may malaking papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Dahil dito, maraming bansa ang nagnanais na magkaroon ng pwesto rito. Nang manalo ang Kyrgyzstan, maraming Pilipino ang napatanong kung bakit sila ang napili. Mahalagang tandaan na ang mga botohan sa United Nations ay hindi simpleng paligsahan ng pinakamayaman o pinakamalaking bansa. Maraming salik ang isinasaalang-alang ng mga bansang bumoboto. Kabilang dito ang diplomasya, relasyon sa ibang bansa, suporta sa mga pandaigdigang isyu, at iba pang aspeto ng internasyonal na pakikipag-ugnayan. Kaya hindi ibig sabihin na kapag nanalo ang isang bansa ay mas mayaman ito o mas makapangyarihan kaysa sa iba. Sa katunayan, maraming maliliit na bansa ang nakapagtatag ng magagandang relasyon sa iba't ibang panig ng mundo, kaya nakakakuha sila ng malawak na suporta
sa mga ganitong botohan. Sa kabila ng pagkatalo ng Pilipinas, nananatili pa rin tayong isa sa pinakamalalaking bansa sa Timog Silangang Asya pagdating sa populasyon at isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa rehiyon. Samantala, ang Kyrgyzstan ay isang bansang may kakaibang kultura, kahangahangang kalikasan, at mahalagang papel sa rehiyon ng Central Asia. Kaya kung may natutunan man tayo sa balitang ito, iyon ay ang katotohanang napakarami pa nating bansang maaaring matuklasan sa mundo. At ngayon, kilala mo na ang bansang Kyrgyzstan. Ang tanong ko sa iyo, bago mo napanood ang video na ito, narinig mo na ba ang bansang Kyrgyzstan? Thank you for watching.